ay kinasasangkutan din sila. Nakikita natin na ang espadang ito ay talagang espada ng World Health Organization. At ang paraan ng pagbuo nila ng mga bagay upang dalhin nito ang mga tao sa pagkaalipin at pinipigilan silang mabuhay ng normal. Sa taong ito, yun ang time frame na tinitingnan natin. Sa digmaang ito sa Isaiah muli, propetikong sinabi niya, gumising, gumising, tumayo ka, O Jerusalem. Pinag-uusapan ng bayan ng kanyang Diyos, uminom ka sa kamay ng Panginoon. Ang saro ng kanyang galit na tumutukoy sa horologium. Muli ang alak, ang saro ng kanyang galit, ang Jerusalem ay umiinom ng alak na iyon. At syempre, sa kontekstong ito, sa Jerusalem, hindi natin pinag-uusapan ang literal na Jerusalem sa Israel, ngunit ang bayan ng Diyos, ang mga naniniwala kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ang mga anak ni Abraham, na ang bagong Israel o Jerusalem. Kaya bakit iinumin ng kanyang bansa ang saro ng kanyang galit? Kailangan nilang tiisin ang kapighatian at bakit? Bakit kailangang tiisin ng bayan ng Diyos ang kapighatian? Bakit sila noong unang panahon? Sa kanilang paghihimagsik, ang Jerusalem at ang bayan ng Diyos sa pangkalahatan ay Israel. Naghimagsik sila laban sa Diyos, tinalikuran nila ang kanyang kautusan, lumaban sila ngayon. Sila ito malikot at gayon din ang bayan ng Diyos ngayon. Ang simbahan, ang malaking bahagi ng simbahan ay tumalikod. Natatanggap nila itong saro ng galit sa kamay ng Diyos dahil sa kanilang pagtalikod. At ito ang ginagamit para maibalik sila. At sa makatwid, kailangan nilang dumaan sa panahong ito ng kapighatian. Tulad ng unang Israel na pinadala ng Diyos sa Babylonia, pinahintulutang dumating si Nabucodonosor o Syria na kunin ang unang 10 tribo, hindi dahil iniwan niya sila upang disiplinahin at bumalik sila. Kaya iyon ang pinag-uusapan dito. Ininom nila ang saro ng kanyang galit. Sabi niya, ikaw ay uminom ng pinakababaw ng saro ng pagkabahala at piniga ang mga ito kaya't tapos na doon. At ito ay nagdadala sa atin sa isa pang kwento sa Biblia na may kaugnayan sa panahong ito at iyon ang kwento ni Esther. At gusto ko lang tumuon sa ilang mga taludtod dito sa Esther sa Kabanata 3 at versikulo 12 hanggang 13. Alam mo ang kwento kung saan? Isang lalaki na kumbinsi ang hari na mayroong ganitong masasamang tao sa iyong lupain at kailangan mong alisin ang mga ito at ginawa niya ang lahat ng ito at nakuha ang pirma ng hari nang hindi niya nalalaman kung ano ang nangyayari. At pagkatapos ay sinasabi kung kailan hawak ang mga eskriba ng hari sa 13 araw ng unang buwan at may nakasulat ayon sa lahat ng inuutos ni Haman sa mga tinyente ng hari at sa mga gobernador na nasa bawat lalawigan. Kaya pagkatapos nakuha ni Haman ang hari na pumirma sa lahat nito at sinabi ng hari, sige, kunin ang mga eskriba at isulat nila ang lahat. At ginawa nila iyon noong ika-13 days ng unang buwan. At sa mga namumuno sa bawat mamayan ng bawat lalawigan, ayon sa nakasulat doon sa bawat tao ayon sa kanyang wika sa ngalan ng Haring Ahasuerus. Sinulat ito na may tatak ng singsing ng hari, kaya ito kapag tinatakan nila itong desisyon ni Haman upang patayin ang mga Hudyo na nasa lupain ng bayan ng Diyos na bihag sa lupain.
At iyon ay halos kapareho sa nakikita nating nangyayari kung ano ang nakita natin kasama ang direktor ng World Health Organization na kailangan nating maging mas agresibo laban sa mga masamang anti-vaxxer. May mga tao sa iyong mga lupain na hindi sumusunod sa mga batas na hindi na ito ay totoo. Ngunit ito ay nakumbinsi ang hari na bigyan ng kanyang pahintulot si Haman. At sa wika o konteksto ngayon, ito ay isang katulad na bagay kung saan iniisip nila lahat ng masasamang bagay na ito tungkol sa mga anti-vaxxer. Hindi maunawaan ang mga prinsipyong namamahala sa kanilang mga aksyon, kaya't patuloy na sinasabi at nagpadala ng mga sulat ang mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin ang lahat na Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at mga babae sa isang araw, hanggang sa 13 araw ng 12 buwan, na siyang buwan ng Adar, at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli, kaya tinukoy nila ang isang partikular na araw kung saan ang aksyon na ito ay gagawin laban sa mga Hudyo. Sa mga araw ni Esther, at ito ay napakamahalaga na ito ay ang ika-13 araw ng ika-12 na buwan, kaya una ito ang ika-13 araw ng unang buwan, pagkatapos ito ay 13 days of the 12th month, at halos isang taon lang yun. At nakikita natin ang parehong time frame na tinitingnan natin dito sa tanda ng anak ng tao, na isang taon na time frame mula sa anunsyo. Tinawag nila kailangan maging mas agresibo at nagplano kung paano matatalo ang mga anti-vaxxers. At pagkatapos ay may oras na minarkahan sa orasan. At maging sa World Health Assembly kung saan bumoto sila sa kasunduan sa pandemya. Ang landas pasulong para sa timeline, kung paano nila ito ipapatupad. Tinukoy nilang isang taon o mas kaunti, na kapag gusto nila ang lahat ng mga bansa, ayusin ang kanilang kilos at sumali sa kasunduang ito sa pandemya. Kaya nakikita natin ang parehong kwento ni Esther. Isang taon mula noong idineklara nito hanggang sa panukalang pagpapatupad nito. At kaya nakikita natin ang 2 beses na kinakatawan sa tanda ng anak ng tao mula sa 2 kometa. Ito na nagtatakda ng tagal. Ngunit ito ay sa wine press. Ito ay kumakatawan sa mga taong hindi natatakan ng selyo ng Diyos. Ngunit kailangan natin ang selyo ng Diyos upang magtiis sa panahong ito. Ito ay para sa mga nagdurusa sa ilalim ng tabak ng disiplina ng Panginoon kung gugustuhin mo. Ngunit sa panig na ito, mayroon kaming parehong tagal. Ngunit ang isa pang kometa ay kumakatawan sa mga nailigtas mula sa oras na iyon. Mayroon silang tatak ng banal na espiritu na napag-usapan natin kamakailan na bago mula sa pangalan ng kanilang bituin sa Orion. Alam mo, meron tayong Alpha at Omega para lamang sa Orion. Kumakatawan kay Jesus. Ang tanging pag-atake ay ang gitnang bituin, ang bituin iyon na may bagong pangalan. Kaya naman madalas natin tinatapos ang ating mga panalangin sa ngalan ng Alnitak dahil iyon ang bagong pangalan ni Jesus. At gusto ng mga tao na salitain ang Yeshua na hindi niya bagong pangalan. Ngunit ang kanyang lumang pangalan, kahit na bumalik sa Hebreo, ngunit ito na talaga isang bagong pangalan para kay Jesus, at iyon ay inilarawan
maging sa sulat ni Jesus sa simbahan ng Philadelphia, sa Apokalipsis 3:12. Gayunpaman, sa Alpha at Omega din,